Ito mga kapatid, ang title po nito ay yung amin pong pinag-aralan dati dito po sa Romans chapter 12, yung extraordinary. Extraordinary. Extraordinary yung pagbahing. Yan, so extraordinary mga kapatid. Tayo po bang lahat ay na-experience po ba natin sa buhay natin yung extraordinary na mga bagay? No? Tanungin po muna natin ng bawat isa. Si Sister Meds. Mula dun sa negative, positive, ano yung mga extraordinary, in short lang ha, hindi pa po ito yung usapan natin, mamaya pa tayo. Ano yung mga extraordinary po nating naranasan dito sa Israel? Sa Diyos at sa mga experience natin sa trabaho. Yung pagka-hospital ko dati ng matagal na panahon, pabalik-balik ako. Salamat doon sa sa pangalawang buhay na ibinigay ng Lord, doon sa provision po niya. At I can be able again to work. Kasi parang nung mga panahon na yun, hindi eh. Di ba? Parang hopeless yung case ko. Tapos, dumating sa punto ng buhay ko na na hiningi na lang yung katawan ko para i-experiment. I-experiment nila, 'di ba, yung ang dami-daming mga doctors, pero hindi po ako pumayag. At nanangan ako doon sa sa tulong ng Lord at doon sa pagbibigay, kasi I believe na He is the creator of life. Magagawa niya akong pagalingin kung nais niya. And glory to God sa lahat ng kanyang ginawa sa buhay ko. Amen po. Next po, si Rose. Ate Rose. Marami yan extraordinary. Sige na ate. Isa lang muna naman. Yung pinaka lang. Nalampasan na niya. Pinaka-extraordinary sa lahat ng mga extraordinary. Parehas ni kay Ate Meds, nagkasakit ako noong December, then after March, nagkasakit po ako ulit. But sa awa ng Panginoon, gumaling naman ako. Amen, yun na. Sa ating pong pagsasalita, sabihin po natin ang pangalan natin, kung taga saan tayo, tapos kung anong salita yung salita natin or dialect. Ako po si Ate Meds, taga Isabela, Hebrew speaking. Ang yabang, no? Hindi, Ilocano po. Ako po si Rose, taga Iloilo po. Ilongga. Si Henilyn pala. Ako naman si Henlyn, taga Mindoro. Tagalog. Original. Ayun, Ang extraordinary. extraordinary ko is yung unang dating ko dito sa Israel. Sobrang magagalitin ako. Tapos, yung simpleng lang, iritado ako. Tapos, nung nag-visit na ako sa Jerusalem, ako sa mga churches, nabago ng Lord yung pagiging ako. Hindi na ako yung suplada, iritada, hindi ako marunong makipagkaibigan. Wala akong pakialam. Pero nung natuto na akong makipag-socialize, kasama sa mga churches, yung mga ganito, yun na iba na yung yun lang. Hindi ko naririnig. Nueva Ecija, speak Ilocano, Tagalog, English, Hebrew, Arabic. May kalaban na ako, Ako po, yung extraordinary ko siguro yung pagiging lahat. Kasi, una po, nung dumating ako dito, siguro sa family ko, parang ako yung kinukuhanan nila ng power. Wow. Hindi, kasi parang kahit sa ibang tao po, kumbaga sabi ko nga minsan sa sarili ko, nung past life ko ba, sponge ako. Kasi parang sinisip-sip ko na, absorb ko yung problema nila. Sa akin sila nag-share. Tapos,
Kumbaga, pag problema ko, wala Shock akong absorber. matakbuhan kung hindi kay Lord lang. Kumbaga, kung ano yung nararamdaman ko sa kanya ko lang binibigay. Mamaya na natin pahabain yan. So, babalikan natin yung mga extraordinary natin mamaya pagkapasok mo. Ikaw. Wow, sige na, kasi lagi na kaming naghihintay sa'yo. Ito po yung pinakamaganda naming kapatid. Pau-Pau. From Tarlac. Kamiling. You speak? You speak English. Halos lahat pala Ilocano, kayo dito. Ilocano and Hebrew. French. So, wala niya paglalaki dyan 30 minutes. Ayun, nag-late na. Extraordinary. Wala mo na eh. Ah, sige, mamaya na. Atinin pa ikaw. Ako po si Pa, taga Batangas. Ang Tagalog ay... Dito ka po umarap eh. Tagalog yung salita, pero nakakaintindi naman ako ng Ilocana kasi ang nanay ko. Kaya mga Ilocana, may dugo Ilocana. Extraordinary yung sasabi ko. Yung nakuha ko dito sa Israel. Ano yung, alam mo yung pasensya talaga na hindi natin maikuhan talaga yung isa sa sarili natin. Yun ay ano talaga naranasan ko. Kasi tayo naman yung mga pasensya lahat, pero yung pasensya na ibinigay sa'yo ng Lord na Alzheimer with dementia, mahirap yan, stage 1 hanggang 4. At by the grace of God, yun po yung madali. Yun po yung naranasan ko kasi hindi ako dati, hindi rin ako ganun kapasensya. Daniel, be careful, sweetie! Salamat sa Lord kasi yung extraordinary na overcome ko about patient yung isang Yes. Ano po, ako po si Sunchata ka, Nueva Ecija. Ako po ay Ilocana. Ang dialect ko po ay Ilocana. Ang extraordinary ko po ay mula po nung tumungtong ako sa bayang ito. Una po, parang wala po akong desire noon na magpatuloy sa mga gawain dahil nga before galing ako ng Pilipinas, parang nabackslide po ako until nakapunta po ako dito na kumbaga yung pagka-backslide ko po unti-unti po na nabuo ulit sa pamamagitan po ng aking kapatid at sa pamamagitan niyo po mga kapatid na yun, faith ko na yun unti-unting nabuo hanggang sa patuloy na rin akong umaattend sa church, sa mga gawain. Dahil nga po, yun nga sabi ko, hindi ako makakatungtong dito kung hindi sa guidance ng Panginoon. Siguro ito yung kahilingan ko na ipinagkaloob ng Lord, siguro may gusto siyang yung patunayan sa akin. Dahil itong 2024 po, yun po yung pinaka Extraordinary problems. pinaka na ano ko, but naging still pa rin po akong kumapit sa kanya dahil sa tulong din po niyo kumapit ako sa kanya, na overcome ko po lahat ng mga trials na yun, na nag-50-50 man yung anak ko, nawala man yung tatay ko, pero eto pa rin ako lumalaban, humingi sa Panginoon ng guidance, humingi ng lakas pa rin para patuloy na makilala siya, lumakad ng tuwid sa kanya upang sa ganon, kumbaga, yung katiwiran niya, yung kabanalan niya ay masundang pa. Amen. Ako po si Madel, taga Marinduque po, Tagalog, ay po ay taga Korea.
Siguro po sa akin, extraordinary. Siguro parang ganun din kay ate, ate Lita, na parang pagpapasensya din. Kasi parang iba din po yung nag-duty din ako sa ospital. Pero hindi kasi 24 hours, 24/7 sa pasyente. Iba yung naging sitwasyon dito na 24/7 ka talaga sa alaga. Well, hindi talaga ako nag-day off, bihirang-bihira. Ito lang after na ng pandemic. So parang talaga yung pasensya mo, so parang talagang kailangan. Tapos pag nauubos na yung pasensya mo, so parang nagdadasal ako lalo sa Panginoon na talagang bigyan ako ng mahabang pasensya. Siyempre, matanda na po, pero siyempre, parang minsan tao ka lang din, nawawala din yung pasensya mo. Pero hindi naman yung tipong sasaktan or magsasalita ka ng masama sa kanya. Pero minsan po, parang iano ko na lang kay Lord na, Lord, bigyan mo ako ng mahabang pasensya na lubayan mo po ako na mas lalo pa akong humaba yung pasensya ko na yun po. Tatawa na lang ako. Wait lang mga kapatid. Anong Extra extra kilay? kilay. Extraordinary pala. Wala. Extraordinary. Siguro sa akin mga kapatid yung extraordinary na ginawa ng Lord sa akin na tinitignan ko sa buhay ko. Nung nandito ako sa Israel ay yung on how the Lord connect people in order for me, kasi backslider ako, in order for me na makabalik sa Kanya. Kasi extraordinary yun eh. Hindi ko naman kilala si Pastora, hindi ko kilala sila Ate Meds, hindi ko kayo kilala. Pumunta ako dito sa Israel, isang tao lang ang kilala ko, yung nanay ng asawa ko. I don't know kung sino yung mga kasama niya dito. Pero the amazing thing na ginawa ko ng Lord na napaka-extraordinary ng buhay ko, because I was mess. Ginagawa ko yung lahat ng gusto ko sa buhay, wala akong pakialam sa iba. Pero on how the Lord connect people na makilala ko para makilala ko ulit ang Panginoon. So yun po siguro yung pinaka-extraordinary, kasi dito ako ulit binago ng Lord. At patuloy na binabago hanggang sa nag-stick talaga ako doon sa ground ng Lord. Hindi man perfecto yung paglakad ko sa Lord, pero nandun ako sa ground kung saan ako naniniwala ako na kung saan nandoon yung tunay na pagpapala, nandoon yung ground na yon ay hindi matitibag. Nandun lang ako. At salamat sa Lord sa bagay extraordinary na nangyari sa buhay. Yun lang siguro. Praise the Lord. Magpakilala ako. Ako po si Juliet, taga Ifugao. Nagawin Ifugao. Para sa akin, lahat panganganak sa akin. Kasi may tatlo akong anak, lahat panganganak. Pero si Rami yung pinaka kasi na-operate ako kay Nadab noon. Ayaw kong ma-operate. Yung doktor, sabi nila, ma-operate ako sa Sunday. Nag-pray ako talaga na sabi ko, sana Sabado manganak ako para hindi ako ma-operate sa Sunday. Kasi sobrang sakit sa first na kay Nadab. Sobrang nagkasakit ako, 1 month. Kaya yun, takot ako. Tapos nung Sabado talaga, narinig ng Panginoon. Kasi nung Sabado, sumakit ang tiyan ko. Tapos nung umaga na Sunday na, yun, nanganak na ako. Sabi ko, God is good. Yun na talaga, extra. Hindi ka na-operate? Hindi ako gusto. Amen. Ikaw. Ako naman po ay Marites. Hindi po yung Marites na yung famous. Taga Ilocosor, Ilocos. Yung extraordinary ko, hindi pa alam kung alin yung kasi haba na. Kasi mula dumapag po ako dito hanggang ngayon. Pero unang-una sa trabaho, ang dami kong challenge sa akin. Kasi nung bago po akong dumating dito, super lupit din po yung una kong nakaraan na hanggang sa tuloy-tuloy na pumunta ako sa Alzheimer na tahimik naman po, pero mabait ang pamilya.
hanggang sa pumunta na naman ako sa Alzheimer na mas malupit na hindi nagpapatulog. Pero salamat sa Panginoon sa binibigay niyang mga patient natin. Napakahaba po. Kasi kahit duraan ka niya, o ano, nandun pa rin yung pagmamahal natin sa mga alaga natin. Hanggang sa nawala sila, yung mga pamilya nila sobrang tinuring nila po ako na isang membro ng pamilya nila. Kaya hanggang sa napadpad muli, dami po, pero salamat sa Panginoon kahit paano dito rin po sa ating church na ating kinabibilangan. Minsan nga po nag-ano na ako noon parang gusto kong bumitaw, pero salamat sa Panginoon dahil hindi po niya ako binitawan. Ako po'y nagpatuloy at hanggang ngayon salamat sa Kanya, patuloy po akong nagtitiwala at nananalig sa Kanya sa lahat ng mga blessings niya sa buhay ko. Napakalaking pasasalamat ko sa Kanya dahil ang dami po na itulong sa buhay ko. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen. Ito po si Gara, hindi nagpakilala. Taga Isabela. Ayan. So, from Luzon, Saya. Visayas lang. Ako lang yata ang taga Visayas. Dito Siya po. Ilongga, day. Walang Mindanao. Ilongga gid. Guwapa gid. Ayan. So, napakabuti po ng Panginoon kasi yung sabi ng Lord no, na it's not good for a man to be alone. Lagi po niya tayong binibigyan ng mga kasama sa buhay. Ito man po ay, di ba kasi when the Lord said na it's not good for a man to be alone, He gave that word to Adan, to Adam. Pero makikita lang natin na sa buong buhay natin, hindi tayo hinahayaan ng Diyos na mag-isa. Lagi pong may mga tao tayong makakasama sa kalungkutan man at kasiyahan. No? Sa mga panahon na nangangailangan ka at sa mga panahon na nangangailangan yung iba. So, ganun po yung purpose natin. No? At ang atin pong babasahin ngayong gabi at pagbubulay-bulayan ay ang salita ng Diyos sa Romans chapter 12 from verse 9. So, from the word extraordinary, makikita po natin ano ba yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin at ano ang kahalagahan natin ng bawat isa sa atin sa isa't isa, no? So nakita natin, kagaya ng sinabi ni Henilyn, dati supladita siya, pero tinuruan siya ng Lord na maging palakaibigan at nakatulong sa kanya yon. Napakahirap kaya yung ikaw lang mag-isa, no? So napakabuti po ng Panginoon, kakaiba naman ang experience niya because the Lord gave her a family. Binigyan siya ng mga anak at yun ang nakasama niya. At nakakasama natin ang kanyang mga anak ngayon. Sabi dito sa verse 9 ng Romans chapter 12, dito maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. So pag sinabi po nating tunay, tayo na bumibili ng gadget, bumibili ng alahas, alam natin kung ano yung kahalagahan ng tunay. So, in our life, we already have experience also yung mga fake na mga kaibigan. Sino po dito ang hindi naka-experience ng fake na kaibigan? At sino yung naka-experience ng fake na kaibigan dito? Taas ang kamay. Nahihiya kayong magtaas. Ayun. So, minsan din tayo din po hindi nagiging totoo in some instance no, sa atin pong mga kaibigan. So, there are circumstances. Pero, ang sabi ng Lord sa atin, maging tunay ang inyong pagmamahalan. So, this is a word given to the church in Roma, no, sa Rome. Binigay niya to ni Pablo sa Rome at sinabi niya sa kanila, mahalin natin ang isa't isa ng pagmamahal na tunay, ng genuine love. Kasi ang binigay ng Lord
Lord sa mga nananampalataya sa Kanya ay totoong pagmamahal. So dapat yun ang ibinibigay natin because that was what we have received from the Lord, no? At sabi nga na kasuklaman natin ang masama at pakaibigin ang mabuti. So kung gusto mong maging tunay, dapat ibigin mo yung mabuti kesa sa kasamaan, no? At hindi po natin bibigyan ng illustration yung mabuti at kasamaan. We know that. And the very perfect good is the Lord. Ang Panginoon lamang po yung talagang tunay na mabuti, no? Ang Lord, wala po siyang binalak sa atin na masama. Hindi po siya nag-take advantage sa atin at yun po ay kabutihan, no? At marami pa pong bagay na ang Diyos ay may character ng kabutihan niya. So sabi niya, kasuklaman natin ang kasamaan. So ang lying, kasamaan, ang pagiging fake, kasamaan, ang pagganti ay kasamaan. Kahit sinabi natin na kailangan kong gumanti kasi ganitong ginagawa niya, it is kasamaan. Ang gusto ng Lord, we should do whatever He wants us to do. At bahala na ang Lord sa kanila. Kung hindi man natin nakitang nagkaroon siya ng problema dahil sa ginawa niya sa iyo, no, parang nag-succeed pa rin siya, ang Lord po, hindi po nakakalusot sa Kanya ang hindi po humihingi ng tawad. Yung mga hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, even if hindi po tayo yung gumanti sa kanila. So, ibigin lang natin yung mabuti. At sabi dito, magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. No, minsan kasi, we are after ourselves. No, yung ano ba yung akin muna, dapat akin ang pinakamaganda, dapat ako yung maayos muna. Kaya minsan hindi tayo nakakapagbigay kasi lagi nating nakikita sa ating mga sarili na lagi tayong may pangangailangan eh. Kaya paano tayo makakapag-extend sa iba? Sabihin mo, magbibigay ka na lang ng ulam, sabihin mo, ay hindi, baka mamaya wala akong ulam. O inisip mo lang sarili mo, hindi mo sinabi, ibigay ko muna ito. Ang command ng Lord sa atin, magmahalan tayo at ibigin natin ng iba higit sa atin. Kaya ba natin yun? Kaya ba natin yun? Alam niyo kung anong ginawa ng Panginoong Hesus? He is the perfect example for us in love. Ano bang ginawa ng Panginoong Hesus? Iniwan niya ang kalangitan, nanirahan siya sa Nazareth, nagministeryo siya dito sa Sea of Galilee, no? Nakikita natin ang Galilee ngayon, ang Tiberias, compare sa Jerusalem, compare sa Tel Aviv, sa Haifa, napakalayo po ng asenso ng mga lugar na binanggit ko, no, kaysa dito. Pero kahit nung unang panahon, ganun din, no, yung Sea of Galilee, hindi talaga siya tirahan ng mga mayayaman, no. Ito po ay tirahan ng mga fishermen nung mga panahon na yon. Ang mga scholars, ang mga talagang mga learned people ay nakatira sa Jerusalem. Doon po sila nakatira noong mga panahon na yon. Pero si Jesus, pumunta siya dito mula sa kalangitan bilang King of Kings and the Lord of Lords. Pumunta siya dito sa lupa para magministeryo sa atin. Para sabi niya, I came to serve, not to be served. Binigay niya ang lahat, iniwan niya yung langit. Pansamantala, ilang taon siya nandito sa lupa? 33 years. Ibinaba niya yung kanyang sarili para tayo ay bigyan ng kaligtasan. Hindi lamang po yun. Hindi lamang basta pumunta siya dito. Ano pong ginawa ng mga tao dito? Ni-reject siya. And the last thing that the people did to Jesus is i-reject siya at ipako siya sa krus. No? Patayin siya ng pagbintangan nang hindi naman niya ginawang mga kasalanan. But sabi nga ng Bible sa Isaiah 53, hindi siya umimik dahil iniisip niya tayo. Sabi ng Bible, He became sin in order for us to become righteousness. Para tayo ay mapatawad ng Panginoon, ibibigay niya yung buhay niya. Kaya nga, whenever the word is preached sa atin, tandaan po natin na ito yung pagkakataon natin na maunawaan ang kaligtasan ng Diyos. Na maunawaan ng Lord ang may plano sa mga buhay po natin. Gusto po niya tanggapin natin yung kanyang pinaghirapan. So, when it comes to
when it comes doon po sa yung pong okay lang po yun, okay lang. Nalita ako lang po na bigla ko na sa sound ni yun. When it comes po doon sa pagbibigay ng sarili more than yourself or pagmamahal ng sarili more than us, si Jesus po yung great example. Kaya ba nating gawin yan? Yes, kaya nating gawin yan for the sake of God. Bakit nga ba? Paano po natin yun magagawa? Magagawa po natin yun. Minsan po may mga pagkakataon sa buhay natin that we need to sacrifice. Dapat para sa atin yun, pero kailangan natin isakripisyo para sa kanila. Pero ito lagi ang sinasabi ko, kung gusto mong magsakripisyo para sa iba, kung gusto mong ibigay yung pag-ibig mo sa iba, you have to be intelligent. You have to be wise. Kasi mayroon din po yung nananamantala. At hindi ginawa ng Diyos yun upang siya ay pagsamantalahan lang, pero wise ang God. Alam niya ang kanyang ginagawa. So we have to be wise in any way na binibigay po sa atin ng Panginoon. No? At sabi dito, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. No, sinasabi ng Lord na ang isa sa extraordinary na dapat natin gawin, maliban dun sa pagmamahal sa kapwa, higit sa atin, magpakasipag din tayo. Once we are not doing anything, tayo po ay hindi gumagawa ng extraordinary. No, so, wag po nating sasayangin ang ating mga pagkakataon. So, isang bagay na dapat po nating paglanan ng pansin ang ating spiritual relationship. Hindi po natin sinasabi na, for example, kay Rose, kay Henilyn, at kay Madelna, hindi natin sila masyadong nakakasama. This is not about come to our church and be saved. Hindi po yun. Ito po ay tungkol sa Diyos kasi lahat po tayo, kailangan nagkukonect tayo sa ating spiritual na Father. Kung kayo po ay gusto nyo ng mga tao na kasama upang maramdaman nyo yung pagmamahal at paggabay po, no? At upang kayo din ay maging yung parang magkaroon kayo ng chance to really connect to people who love God, kaya po tayo iniipon ng Lord. If you want that, the church is open for us. Na mga kapatid, yan ang purpose ng iglesia. Yan ang purpose ng church. Yung bakit po tayo tinitipon. So magpakasipag tayo sa ganung bagay. Magpakasipag tayo spiritually. Magpakasipag tayong magtrabaho. Pero higit sa lahat, unahin natin yung Diyos natin. No? Sa lahat ng oras. At sabi, buong puso tayong maglingkod sa Panginoon. So sinasabi ng Diyos, huwag tayong maging tamad, pero sinasabi niya rin, buong puso tayong maglingkod sa Panginoon. Once again, naalala ko na naman yung the whole September, ito po yung nire-remind ng God. Yung Matthew 6:33. Matthew chapter 6, no? Kasi sinasabi ni Jesus, you worry about this, you worry about your clothing, you worry about your food, you worry about kung saan kayo titira, ano yung shelter nyo, ano yung mga bukas nyo. Worry ninyo yan. Pero tandaan ninyo, sabi niya, seek God first, and He will add all those things. Gusto nyo po bang mapuno kayo? Gusto nyo po bang maranasan ninyo na filled kayo? Filled. Yung puno kayo? No? Pag gusto mo na punuin ka muna, yung makikita mo sa sarili mo na kontento ka sa buhay mo, unahin mo yung Lord na ipasok sa buhay mo. Punuin mo ang sarili mo ng pagmamahal ng Diyos at makikita mo, sabi ng Bible, all these things shall be added unto you. So lahat ng mga bagay, idadagdag na lang sa atin. Karagdagan na lang ang ibang mga bagay, mga kapatid, pagka ang Diyos po yung pumuno sa atin, karagdagan yung kakainin natin, yung trabaho natin, yung pagmamahal ng iba sa atin, karagdagan yun. So, lagi po nating mararanasan ang pag-uumapaw kasi puno tayo ng Panginoon sa ating buhay. No? So, nawa po ay gawin po natin ito na buong puso po nating paglingkuran ang Panginoon. Sabi dito, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. So sinasabi ng Panginoon through Paul na magalak tayo kasi ang isang mananampalataya, ang isang nagtitiwala sa Diyos, lagi pong may pag-asa.
There are situations in our life, kagaya ng mga sinabi nating lahat, na parang walang pag-asa, parang hindi tayo babaguhin ng Diyos, parang hindi tayo gagaling sa ating karamdaman, parang ganun na lang tayo at ganun, di ba? Pero sinasabi ng Diyos, magalak tayo sa ating pag-asa. Kung wala ka ng pag-asa all around you, saan po kayo pupunta? Look up. Di ba dati umuso yun, look up, look up? Look up to the Lord at makikita mo ang laki ng pag-asa na mayroon ka. Hindi ka bababa sa lupa kasi may hangganan dyan, but if you look up to the Lord, you will see yung pong hope na talagang napakalaki. At sabi dito, sabi nga dito na magtiyaga kayo sa inyong kapaghatian at palaging manalangin. Kung mayroon pong mga problema, anong gagawin? Manalangin. No? Manalangin. Dahil sa Diyos, lagi pong may pag-asa. Ang Diyos, laging may solusyon. Sabi dito, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. So be helpful. No? Ito nga, maging matulungin po tayo. No? At sabi dito, idalangin ninyo ang mga umuusik sa inyo, idalangin ninyo sila at huwag sumpain. So ano pong nangyayari sa atin pag mayroon pong mga nagagalit sa atin? Madapa ka sana dyan. Naku, ikaw sana yung unang mamatay. Di ba? Hindi ka nagbabayad ng utang mo, huwag ka sanang magkaroon ng blessing. Di ba? Parang ganun tayo. Talagang grabe yung sumpa natin na gusto natin talaga maranasan mo ng higit-higit yung naranasan ko na sakit. Sa iyo, triple. No? Triple. Ganun po tayo. Pero alam niyo yung sinasabi ng Lord, huwag natin silang sumpain. Huwag natin silang sumpain, kundi, sabi dito, idalangin natin sila. Kasi sa pagdalangin natin sa Panginoon, doon tayo bibigyan ng peace ng God at babaguhin sila. We cannot control them. Pero yung Lord, siya po yung may-ari ng mga puso nila, ng buhay nila. At sabi dito, makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. So ito yung problema minsan, no, mga kapatid. Sabi dito, una muna 15, na magalak tayo sa mga nagagalak at makitangis. Kasi, di ba, hindi naman maganda yung mayroon pong nagmumorn, tapos tawa ka ng tawa, di ba? Okay lang yan, sis. Kristiyano naman siya. Hindi naman ganun, di ba na, okay yan, sis. Kristiyano naman siya. Kahit namatay siya, sa langit naman siya. Hindi ganun. Namatayan nga yung tao eh. Kahit sabihin mo ang Kristiyano yun, magkikita pa rin kayo. Kahit naniniwala yun sa Lord. Hindi pwedeng, hindi ka rin makikiiyak. Makiiyak ka. At sabihin mo, magkikita kayo in the morning. Or ganun yung expression, no? Pagka tayo po kasi ay magkikita-kita din when every one of us believes in the Lord Jesus as our Lord and personal Savior. Magkikita-kita tayo after this life. Kasi magwa 120 years old tayo, mamamatay din tayo, di ba? Gusto niyo po ba umabot ng Admea Vesrin? Ako ayaw ko. Kayo na lang. Kakapagod na mag-esponja. Ayun, so sabi makigalak. Makigalak din, no? Kung may mga nagagalak, makigalak kayo. Hindi ito makitawa. Iba yung tinatawanan mo yung tao kaysa sa nakikisaya ka. Hindi yung kapatid mo sa Panginoon, sabi niya ganun, sis, alam mo ba, tinaasan yung sahod ko. Sabi niya, ay sana, alam mo yung, ano talaga, yung, alam mo yung pinairal mo na yung inggit mo, di ba, sa kapatid mo. Instead na matuwa ka at sabihin mo, praise the Lord. No? Kahit sabihin mong sana all, okay lang yun. Pero dapat yung walang sakit. Wala. Ngayon, Rosh Hashanah, nako. Kumparahan na naman ng mga matana. No? Sabihin na naman ng iba na, wala man lang akong matana. Yung employer ko talagang hindi marunong magbigay ng matana. Okay lang yun mga kapatid. Kasi alam nyo, kung bibigyan tayo ng 200 shekel, kitain din natin. Sabihin mo na lang, kitain ko din yun. Medyo lumuwag-luwag yung isipan natin. Pero wag po tayong maiinggit.
purihin natin ang Panginoon kasi pinagpapala siya. Baka kailangan niya yan kesa sa'yo. Di ba? Alam nyo, minsan kasi tayo ng bilang kung how much. Hindi natin binibilang kung how many yung kailangan niya. Di ba? How big yung kanyang pangangailangan. Kailangan niya yun. Kaya ang Lord, binigay niya yun sa kanya. Ikaw, baka makakapaghintay ka pa. Diba? So, there are blessing na para doon at wag tayong magiging, ano nga yun? Bitter. Wag mga bitter. Hindi yun maganda na bitter tayo. At sabi dito, magkaisa tayo nang sa loobin, huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napaka-runong. So minsan kasi pagka ikaw, akala mo sa sarili mo, ikaw yung pinakamarunong, ano pong nangyayari? Nagyayabang ka. No? Ayaw mo nang makinig. Ako, I have experience sa buhay ko. Nasabihan ako na kung ikaw na lang din ang magsasabi sa akin ng advice. Wag na lang. Kasi parang iniisip niya na talagang mas matalino siya. Kaya sinasabi niya kung ikaw na lang din ang magsasalita, wag na lang. Di ba, wag tayong, kahit alam natin na mas marunong tayo, mga kapatid, Mainit. our respect for others is to listen to them. Minsan po mga kapatid, mas marunong siya pero marami tayong matututunan din sa akala natin hindi marunong. Marami tayong matututunan. Paano nga kaya siya nakakasurvive? Di ba? Minsan hindi makapagsalita ng Hebrew. Paano siya nakakasurvive sa araw-araw na ang employer niya ay Hebrew? Daniel. Paano siya nagtatagal doon? Di ba? Kasi Arab yung employer mo. Kaya syukran yung usapan nyo. Hindi mo kailangan yung Hebrew doon. wala. Ha? Kami ni Lola, wala. Oo, sign language. Kayo, kami nga ni Lola, ganunan lang. Ethel, kami ni Lola, ganun lang. Ganun lang kami. Wala namang si Lola eh. Ayun, so, sabi dito, 4 verse na lang. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. So, sinabi ko na kanina, di ba, na huwag nating sinusumpa yung iba. So, sinasabi ng Lord, huwag natin silang gantihan. Kasi minsan, sinaktan mo ako, dodobli-doblihin ko yung sakit para sa'yo. Ipopost kita sa Facebook. Di ba? Minsan ganun. Alam niyo ako, parang ako napapahiya ako sa sarili ko pag ginagawa ko yun. Yung alam niyo, parang iniisip ko pala. Pag may nag-comment nun, anong re-reply ko? Ayun, ganun. Nakakatakot. Para sa akin lang yun, no? Yung character ko. Ayaw kong mag-ganon. Kasi hindi ko kayang hawakan yung mga message ng ibang tao. No? Kasi parang ipinost mo siya, napahiya na siya sa'yo, papahiyain pa siya ng mga kaibigan mo sa Facebook. Ano ba yan? Sino ba yung na yan? Ganon. So, mahirap. Minsan po, Masaya sa buhay niya. alam ko dito si Ate Nimpa naka-experience niya, no? At mayroon pa po dito siguro sa iba sa inyo. So, mahirap po yun. No? Minsan ginajudge tayo, hindi naman nila tayo kilala. Minsan, siya lang talagang kakampihan nila kasi siya ang kaibigan niya, pero hindi nila alam yung buong kwento. True. So, dapat po, hindi po tayo gaganti, lalo na ipopost natin sa Facebook. At sabi, sikapin nating maging marangal sa harapan ng mga tao. Bakit po ganito yung sinasabi ni Pablo? Kasi minsan marangal tayo, no? Kaya nating maging marangal sa harapan ng ganitong klaseng tao, pero sa ibang tao hindi. So sinasabi ni Pablo, sikapin nating maging marangal sa harap ng mga tao, ng lahat ng tao, ng maraming tao, no? Hindi lang sa grupo mo, hindi lang sa mga kaibigan mo, ikaw marangal. No? Lagi mong isipin yun sa sarili mo. And I know na kung ang tao po ay nagkukunwari lang siya na maging marangal, lalabas at lalabas din ang kanyang attitude. But if it is from your heart, comes from your heart, ng mga kapatid. If galing yun sa puso mo, talagang mararanasan yun ng maraming tao sa paligid. At sabi dito, hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ang sino man.
So napakahirap gawin yung mga sinasabi dito ni Pablo, no? Mamuhay tayo ng mapayapa. Iba-iba tayo ng attitude dito. Minsan mayroong iba gustong matulog ng may ilaw. Yung iba ayaw ng may ilaw. Yung iba gusto ng may music, yung iba ayaw ng may music. Kung gusto mo ng music, maglagay ka ng headset. Kung gusto mo naman ng may ilaw, at wala namang, halimbawa, for example, nandito tayo noon, hindi naman natin pwedeng piliin kung mag-iilaw kang mag-isa. Di ang gawin mo, kung gusto mong may ilaw, at gusto mo yung ilaw ng room, no, kasi spoiled ka, gusto mo yung ilaw ng Hindi po ba yun? kayo, yung iba, makisama kayo, takpan nyo na lang yung mata nyo. Pero kung ikaw naman talaga ay gusto mo na igalang yung iba, ikaw po yung mag-ilaw ng cellphone mo hanggang sa makatulog ka, no? I-set mo ng 1 hour yung cellphone mo, ang ilaw, hanggang sa makatulog ka. So, hanggang sa makatulog ka lang naman, nakakatulog ka din. So, yun po mga kapatid, no? We have to be considerate. Napakahalaga yun sa relationship, yung kinukonsider mo yung pakiramdam ng iba. Napakahalaga nun. Napakahalaga yun. At sa ganon na pamumuhay, makakapamuhay ka ng mapayapa sa iba. So for example, ikaw, mas nakakaangat ka sa spiritual na understanding mo, wag mo namang sabihin, ikaw sis, hindi mo pa nga memorize yung books ng Bible eh. Diba? Wag mo namang sabihin kasi nag-uumpisa pa lang siya, baka nga matagal na siyang Kristiyano, pero kailan lang niya talaga sineryoso yung kanyang relationship sa God. So, tulungan po natin ang bawat isa. Maging mapayapa tayo sa bawat isa. So, tayo po to mga kapatid, hindi lang kayo, pati ako. Kasi tayo pong lahat ay nagkakagawa ng kasalanan. At sabi dito, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat. No? Sabi dito, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So kung tayo po ay gaganti, minsan labis-labis o kulang-kulang. Pag ang Lord ang gumanti, He knows the time, He knows what He needs to do. So hayaan po natin ang Diyos ang gumanti. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung nakikita natin siya na nagpa-prosper, alam nyo, darating ang panahon kung mamamatay na siya, hindi siya makaka-escape from the Lord. Sa Pilipinas, di ba, nakakainis yung mga ginagawa nila, mga kapatid. But are we praying for our country? Dapat ang ating pong response doon, panalangin natin ang ating bansa. At maging mabuting Pilipino tayo, hindi yung, ay nako, wala nang kapag-apag-asa ang Pilipinas. Alam nyo yung pag sinasabi natin yung sinusumpa natin ang ating bansa. Wala tayong choice. Hindi ka pwede kahit maging Israeli citizen ka, hindi ka pwedeng mag-iba ng blood mo na tanggalin mo lahat ng Filipino blood, no? Tapos palitan mo ng Ethiopian, sabi niya Ethiopian blood, no? So palitan natin 'yun. Hindi pwedeng gano'n, no? Mag-change ka ba ng citizenship mo? Mag-dual ka man, multiple citizenship. Alam niyo, walang mababago eh. 'Di ba, Ate Cynthia? Ate Cynthia, gusto namin makisyap sa tinatawanan mo. Ano yun? Ethiopian, hindi ang mga pogit magaganda din ng mga Ethiopian. So, isipin po natin lagi, nasa Diyos ang paghihiganti. No? So, matatapos na tayo, huwag kayong mag-alala. I hope na hindi po kayo inaantok kasi maaga pa naman, alas 9 pa lang. Sabi dito, sa Diyos yung pagganti, sabi dito, sa halip, verse 20, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. So baka mamaya, akala nyo nagbabarbecue siya dyan sa ulo. Yung sinasabi po dito, no, na sabi dito, kung nagugutom ang iyong kaaway, pagkaibigan mo, madaling pakainin, di ba? Madali, kahit i-offer mo pa, buksan mo na lang yung rep dyan, no? Kainin mo kung anong gusto mo, pero pagkaaway mo, blag, nandito na naman to, nangihingi na naman ng pagkain, naubos na yung allowance ko. Para alam nyo, sinasabi po sa atin na
pakainin natin yung ating mga kaaway. Si Juliet yata walang kaaway kasi maganda dun sa kanila kumain eh, gilid ng pasyalan. Parang pagka maliligo ka ng dagat, pupunta ka doon, makikikain, pero magdala tayo ng baon kasi kawawa naman si Sister Juliet. Kanya na nga yung dagat eh. Kanya pa yung Tagapagmana. Oo, tagapagmana ng Mediterranean Sea. So, mga kapatid, no, sabi dito, pakainin natin ang ating mga kaaway. Kasi alam nyo, madaling pakainin yung ating mga kaibigan. Pero ang ating mga kaaway, hindi. Pero ang command ng Lord, pakainin. Huwag nating lalagyan ng lason, di kaya bubog. No? Pakainin natin, o di kaya duduraan, no? May mga gumagawa niyan, lalo na kung nagagalit sila sa yung mga waiters, no? Pag nagagalit sila sa mga customer, gumaganti na sila kaagad sa pamamagitan ng pagdura dun sa pagkain. So, hindi po natin yun gawain, mga kapatid, ng mga Kristiyano. No? Tayo na mga umiibig sa Diyos, tayo na mga iniibig ng Diyos, hindi po natin yun gawain. At sabi po dito, kung ganun po ang ating gagawin, sabi, magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Alam niyo yun, magkakaroon ka ng opportunity na ang taong ito magtataka siya sa'yo. Bakit nga ba kaya siya? Kahit kaaway ko siya, maganda yung treatment niya sa akin. 'Di ba? Kahit may utang ako sa kanya, hindi pa ako nakakabayad. Pinapakain niya pa rin ako, pero nire-remind niya sa akin yung utang ko. Magkaiba yun, di ba? So, alam niyo mga kapatid, no, sinasabi sa atin na magkakaroon tayo ng opportunity for that person to really inquire kung bakit nga ba siya kakaiba at makakapag-share tayo sa kanya na dahil ang Diyos ay mabuti. Dahil yun sa Diyos. Kaya, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na maging mabuti sa iba. Kung tayo lang, malayo po tayo na magawa yung mga bagay na sinasabi dito sa ating pong pinag-aralan. At kung ikaw ang magiging daan upang ang tao ay makakilala at magtiwala sa Diyos, ito po ay isang magandang bagay na gagawin mo. To lead people to the Lord. Dahil tayo hindi po natin kayang magligtas. Hindi natin kayang buksan ang kalangitan para maligtas ang tao. But we can lead people to know the Lord. No? So, yun po mga kapatid. Kaya sinasabi dito, magbubuntun ka ng baga sa kanyang ulo. No? Papaapuyin mo siya. No? Sabi dito, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Kumuha kayo ng partner ninyo, tumingin lang kayo sa inyong partner at sabihin ninyo ito. Sabihin ninyo ito. Sabihin namin ito. Huwag kayong, huwag kang magpadaig sa masama. magpadaig sa masama. Kundi dinggin mo Kundi dinggin mo ng mabuti. ng mabuti. Ay, daigin. Daigin. Mabingi. Kundi daigin Kundi daigin. mo ng Daigin mabuti mo ang ng masama. mabuti ang masama. Okay, ulit. Huwag kang magpadaig sa masama. Huwag kang magpadaig sa masama. Kundi daigin mo Kundi daigin mo ng mabuti ng mabuti ang masama. ang masama. So, sa lahat ng ating sinabi, mula doon sa pagpapakain, pagpapainom, pagpapatawad, pag-intindi, hindi pagganti, yung last na verse, of verse 21, ang summary ng lahat. Na huwag tayong magpapadaig sa kasamaan, kundi i-overcome natin yung kasamaan, gawin natin yung mabuti, kasi yun yung magbibigay ng papuri, pagpura sa ating Panginoon. So, anumang pait ng mga experience natin sa Israel, God is good. God has a good plans for you. Nandito tayo, nakakasurvive tayo, kasi ang Lord ang nag-iingat po sa atin. Amen. Bumagyo man, gumera man, God is so good. No? So, God bless po sa bawat isa sa atin at pagpalain po kayo
sa lahat pa po ng mga panahon na i-stay natin sa Israel. At bukas, ma-enjoy natin yung mga pinuntahan ni Jesus sa kanyang ministry. Sino po yung first time sa Tiberias? Pati pa. First time ka din? Hindi ikaw. Sa Tabga, sinong first time? Ako. Sa... Oy, ikaw kasi first time alam ko. Sino yung first time sa Mount Arbel? Mount Arbel. Hindi pa rin ako nakapunta doon. Nakapunta kami. Yun. First time, So first time nating lahat, no? Baka si Daniel. Have you been to Mount Arbel? No? Maganda daw to. Ayun, oo. Mataas. So, pero hindi yata natin kakayaning bumaba. Kaya? Yun. So, God bless po sa ating mga kapatid. Tayo po ay pupunta sa kusina. Mag-prepare po ng ating pagkain. Hindi namin alam kung naluto yung kanin. Teka lang, wag muna tayong tumayo. Magko-closing prayer po tayo. At naway na pagpala tayo sa kanyang salita. At mamaya mayroon po tayong konting kwentuhan para tayo po ay mapagpala. Di ba gusto natin yung kwento? Hindi yung chismis, kundi yung kwento na magpapalakas po sa atin. So, sige po tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much, Lord. Tayo nga po ay tumayo mga kapatid. Nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan, Panginoon. Salamat, O Diyos, that you have done many things, many extraordinary things in our lives, Lord. Marami po kaming napagdaan ng problema na hindi po namin kaya. Ngunit, O Diyos, sa inyo pong habag, sa inyo po, Panginoong pangunguna, pagbibigay ng sustenance sa amin, Lord, at patuloy na pagmamahal sa amin, Ama. Tunay nga po kaming nakaka-overcome sa mga hirap na yon. Tinuturuan niyo po kami, Panginoon, on how to do that, Lord. Alam po namin na hindi namin kaya, O Diyos, ang mga bagay nito. Ngunit kayo po, O Diyos, ang nagpapalakas sa amin. Dalangin po namin, Lord God, na patuloy na kayo po yung gumabay, O Diyos. Kayo na Diyos ng Israel, Diyos, O Lord God, ng mga Hudyo, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. You are the God whom we trust, Panginoon. You are the God na tunay nga po, Panginoon, ang pag-asa na Diyos. Kayo ang Diyos na makatarungan. Kayo ang Diyos na tunay, O Lord God, na magmamahal sa amin kung nararamdaman po namin na kami ay mag-isa, Lord God. Thank you so much sa buhay ng bawat isa na ipinagkaloob niyo po sa amin sa gabing ito, O God, na nararanasan namin ang care ng bawat isa. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy niyo po kaming palalimin sa pananampalataya, palakihin ang aming pagmamahal sa bawat isa na nanggagaling sa inyo, Diyos. Lord, help us, Lord God, to love with a pure heart. Help us, Lord God, to continue to do things according to your will, kagaya ng amin po, Panginoong, na pag-aralan sa gabing ito. Purihin kayo, Panginoon, at tunay na dakilain, Father God. Thank you for your protection, O Lord God. And Lord, sa amin pong pagsasalu-saluhang pagkain, patuloy po naming dalangin na kayo, O Diyos, ang tunay na magbigay sa amin ng appetite. Enjoy namin ito, Panginoon, at tunay, O Lord God, na nagpapasalamat kami because you, O God, kayo po yung tumulong sa amin na mai-prepare ang lahat nito. Kayo, Panginoon, ang nagbigay sa amin, O Diyos, ng mga resources upang maihanda ang lahat ng ito. At makarating po kami sa lugar na ito, O Diyos. Lord, thank you that we can really express our service to one another, O Lord God, sa mga oras na ito hanggang bukas, Panginoon, na ibinigay niyo sa amin. Salamat sa lugar na ito, Panginoon, na matahimik po namin, na kami po, Panginoon, nakapag-service, O Lord God, ng maayos, ng matahimik, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, Diyos. Tunay nga pong ang biyaya ninyo ay sapat, Lord God. Siksik, liglig at umaapaw ang inyo pong mga pagpapala, O Diyos. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name, Amen. And Amen. Amen. Praise the Lord. So tayo po ay bababa at tayo po ay Kakain. kakain.